Sa isang bayan sa silangang bahagi ng Visayas ay may natatanging kwento ng kababalagan. Ayon sa ating tagapakinig, maraming kababalagan ang nagaganap sa kanilang bayan noong mga panahong iyon. Ngunit may isang pangyayari na tumatak sa mga tao roon na hanggang sa ngayon ay naisasalin pa sa kanilang mga anak. May mag-asawa na payapang namumuhay sa bandang kabukiran, Sinuling at Sisiling. Ilang taon na rin silang nagsasama bago nabiyayaan ng anak. Nang magdalang tao si Siling ay talaga namang naging maingat sila dahil sa matagal nilang hinintay at dinasam iyon. Nang sumapit ang takdang araw ng panganganak ni Siling, sa unang pagkakataon pa lamang na dumaing ito ng pananakit ng kanyang tiyan, ay agad nang sinundo ni Nuling ang kilalang kumadrona sa kanilang lugar. Sa di maipaliwanag na pagkakataon, habang binabaybay niya ang daan papunta sa bahay ng nasabing kumadrona, ay bigla na lang bumuhos ang napakalakas na ulan na sinasabayan pa ng malalakas na pagkulog at pagkidlat. Napatingala si Nuling sa langit at nagpasalamat. Para sa kanya ay itinuturing niya iyong biyaya na mula sa langit. Ngunit, nang kasalukuyan ng nanganganak si Siling, ay hindi iyon naging madali para sa kanila. Abot-abot ang kabang nararamdaman ni Nuling para sa kanyang asawa at anak. Walang sandali na hindi siya umusal ng panalangin. Patuloy niyang ipinagmakawa ang kaligtasan ng kanyang mag-ina na sana ay malampasan nila ang pagsubok na iyon. At nabaling na bigla ang kanyang paningin sa kumadrona at kay Siling na magkaroon na ng kasagutan ang kanyang mga panalangin. Nang sa unang pagkakataon ay kanyang marinig ang pag-iyak ng bagong luwal nilang sanggol. Mabilis na lumapit si Nuling upang tulungan ang kumadrona at sabik siyang masilayan sa unang pagkakataon ang kanilang anak. Matapos na maputol ang pusod at mabalot sa lampin ng bata, ay ibinigay na ito ng kumadrona kay Nuling. Wala siyang mapagsidlan ng kanyang saya ng mga oras na iyon. Tatayo na sana ang kumadrona nang biglang muling dumaing si Siling. Kung kaya, napabalik ang kumadrona. Sinilip nito ang kanyang puwerta at laking gulat niya nang makita ang isa pang iluluwal ni Siling. Napasigaw ito at nasambit ang katagang ahas. Sinabihan niya si Siling na patuloy umiri at ilang sandali lang ay nailuwal na rin nito ang isa pang nagmula sa kanyang sinapupunan. Nabalot ng sindak ang kumadrona habang sila Siling at Nuling naman ay punong-puno ng pagtataka. Hindi sila makapaniwala na kambal ang isinilang ni Siling, na ang isa ay hindi tao kundi isang ahas. Nang may masmasan ay napasigaw si Siling at pilit na ipinapalayo ang ahas sa kanya. Hindi niya matanggap na kanya ring anak iyon, na kanya pa nga iyong ipinapatapon, at nakiusap sa kumadrona na kung maaari ay ilihim ang tungkol doon, pagkat ayaw niya mag-isip ng masama ang kanilang mga kababaryo sa kanya. Lumipas ang mga araw, buwan at taon, na ang buong akala ni Siling ay kanya nang nalampasan at tuluyan nang naibaon sa limot ang ukol sa hindi karaniwang pangyayari ng kanyang panganganak. Ngunit lingid sa kanyang kaalaman ay itinago pala ito at inalagaan ng kanyang asawang Sinuling. Tinanggap ni Nuling ang misteryong iyon at kinilalang biyaya pa rin na nagmula sa langit ang pagkakaroon ng kambal na ahas ng kanilang anak na si Celia. At kinikilala niya ring anak ito. Kaya
kung gaano niya kamahal si Celia, ay ganun din ang iniukol niya kay Nelia. Iyan ang napili niyang ipangalan sa kakambal ni Celia. Minsan, nang nagwawalis si Siling sa likuran ng kanilang bahay, ay naisipan na rin niyang linisan ang kanilang kamalig. Dahil doon ay nalaman ni Siling ang ukol sa lihim ng kanyang asawa. Napuyos ito ng galit at winasak ang kulungan ng kambal ni Celia. Nang makaharap nito si Nuling ay katakot-takot na panunumbat ang natanggap ng kanyang asawa mula sa kanya. Nangatwiran si Nuling at sinabing pareho nilang anak silang dalawa. Ngunit hindi talaga iyon matanggap ni Siling. Kung ano-anong masasakit na salita ang ipinatungkol nito kay Nelia. Isang gabi, napansin na lamang ni Siling na inaapoy ng lagnat ang kanilang anak na si Celia. 3 taong gulang noon ang bata. Nagpainit siya ng tubig at kanyang pinunasan ang anak. Nang dumating si Nuling ay agad niyang sinabi na may sakit ang kanilang anak at kailangan niyang sunduin ang manggagamot. Kaya, mabilis na tinahak ni Nuling ang madilim na daan at pinuntahan si Tandang Uste. Samantala, binantayan ni Siling ang kanilang anak. Hindi bumababa ang lagnat nito. Sa pakiramdam pa nga niya ay tila lalo itong umiinit. Nang bigla na lamang naramdaman ni Siling ang isang malakas na hangin na umihip sa kanilang bubungan. Ipinagtaka niya kung ano iyon. Sa takot ay natawag niya ang pangalan ng asawa at inalam kung nariyan na ba ito. Ngunit malalakas na yabag ang kanyang narinig na nagmamadali at papalapit ito sa kanilang dingding. Na di nga nagtagal ay sunod-sunod na pagkaluskos naman ang pumalit na para bang tinutuklap iyon. Sumigaw si Siling at humingi ng tulong. Maya-maya ay narinig niya ang tunog ng isang baboy na di nagtagal ay napalitan ng isang taong tila humihingal sa silong ng kanilang bahay. Mabilis na tumayo si Siling at tinungo ang kanilang kusina kung saan naroon ang gamit niyang itak. Pagbalik niya ay napasigaw siya ng ubod lakas nang kanyang makita ang mabalahibong daliri na nakalusot na sa siwang ng kawayan nilang sahig. Mabilis niyang hinugot ang itak at tinaga niya iyon, pero hindi niya tinamaan. Nang mabilis na alisin ng nilalang ang kanyang mga daliri na nakakapit sa sahig, naging tila mas agresibo pa iyon na para bang sabik na sabik. Kanyang sinipat kung nasaan ito banda at nang maisiguro ang kinalalagyan nito ay kanya nang inilusot ang itak at tinusok iyon. Ngunit laking gulat niya nang hindi na niya magawang mahugot pa iyon. Namuwersa siya upang makuha ang itak, ngunit bigla siyang natumba nang biglang bitawan iyon ng nilalang na nasa silong. At narinig niya ang tinig noon na nasaktan. Umatungal ang nasa silong at nasundan ng mga pagkalabog na tila nagmamadali itong makalabas mula roon. At ilang sandali lang ay nagmulat na ng mata ang batang si Celia. Nang hipuin ni Siling ang noo nito, ay humupa na ang lagnat ng bata. Ngumiti ito sa kanya at humingi ng tubig. Nang tatayo na si Siling para pumunta sa kusina, ay may naaninagan siya sa kanilang silong na tila kumikintab. Kaya, dala ang lampara ay bumaba siya at sinilip iyon. Hindi nga siya nagkamali. Tama ang kanyang kutob. Iyon ay ang kakambal ni Celia. Hindi malaman ni Siling kung ano ang nangyari sa kanya. Biglang lumambot
ang kanyang puso para sa ahas. Nakita niyang dahan-dahan itong lumapit sa kanya. Lumuhod si Siling at iniunat ang kanyang bisig. At animoy sabik ang sawa na gumapang doon. Inilapit ni Siling sa kanyang dibdib ang ahas at hinagkan niya ito. Akala mo ay tao namang inihilig din ng sawa ang kanyang sarili sa ina. Sinabi ni Siling sa mahinang tinig na, "Salamat anak." Binitawan na niya ito at kumuha na siya ng tubig para kay Celia. Pagbalik niya sa silid, ay nakita niyang naroon na ang ahas sa tabi ni Celia at magkaharap ang kanilang mga mukha na ang isang kamay pa nga ni Celia ay nakaakap sa kanyang kapatid. Nang dumating si Nuling ay kasama na niya ang manggagamot. Sinuri nito si Celia at nakita niyang may gusto ngang umaswang dito. Kasama rin na lumabas sa pagsusuri ng matanda ang kakambal na ahas ni Celia. Kung kaya sinabi pa nito na mabuti na lamang daw at may ahas sa silong ng kanilang bahay na tumuklaw sa aswang. Kung kaya hindi na nito nagawang maipagpatuloy pa ang masamang balak sa bata. Lumipas pa ang ilang taon. Magkasama nilang inalagaan at pinalaki ang kambal. Habang tumatagal ay kanilang napapansin ang mga kakaibang katangian ni Celia na wala sa mga karaniwang bata. Sa bawat araw ay masaya ito, nakasama at kalaro ang kanyang kakambal. Minsan nang isama nila sila sa bukid, ay nagulat silang mag-asawa nang kanilang makita ang ilang mga ahas na naroon sa payag na pinag-iwanan nila sa magkapatid. Kung kaya dahil doon, ay hindi talaga nila maikakaila ang kakaibang kakayahan ng magkapatid. Natuklasan din nila na may kakayahan si Celia na mapagaling ang mga natuklaw ng ahas. Napatunayan nila ito nang minsang nasa bahay sila ng mga magulang ni Siling at may humingi ng tulong sa lolo ni Celia nang may matuklaw ng ahas. Sumama si Celia. Nagulat sila nang nilapitan nito ang natuklaw at hinagod lamang nito ang hita ng lalaki pababa sa binti kung nasaan ang kagat ng ahas. At nakita nilang lumabas ang dugo na pinaniniwala ang may kamandag. At bumuti na ang lagay ng lalaki. Nang lumaon ay hindi lamang mga natuklaw ng ahas ang kaya nitong gamutin. Nang 9 na taong gulang na si Celia, ay nagulat na lamang silang mag-asawa nang umuwi ito na nakasabit sa kanyang leeg ang kakambal at may dalang iba't ibang uri ng halaman at ugat ng mga punong kahoy. Itinabi niya ang mga dahon ng halaman, samantalang ang mga ugat naman ay ipinakisuyo niya sa ama na tadtari ng pino at inilagay iyon sa isang bote. Nagpagawa din siya ng langis sa kanyang ina at inilagay niya iyon sa bote kasama ng ugat ng mga punong kahoy. Tinanong nila si Celia kung para saan ang mga iyon. Sinabi nitong makatutulong daw iyon ng malaki sa mga taong may sakit at mga napapakialaman ng mga hindi nakikita. Mabisa din di umano iyon sa mga kinukulam at binabarang. Nang tanongin nila ito kung paano niya nalaman ang lahat ng iyon, sinabi niyang tinuturuan siya ng kanyang kakambal na si Nelia kung ano ang mga dapat niyang kunin at kung ano ang kanyang mga dapat na gawin. Hanggang sa unti-unti nang nakilala si Celia sa kanilang baryo at hindi nagtagal hanggang sa buong bayan na dinadayo pa nga sila pagkaminsan ng mga taong nangangailangan ng panggagamot. Nasaksihan nila ang mga ginagawang pagpapagaling ni Celia
laking pasasalamat nila dahil sa kahit ganun lamang ang kanilang pamumuhay ay nagagawa naman nilang makatulong sa kanilang kapwa. Ngunit hindi nila akalain na ang kakayahan palang iyon ng kambal ay maglalagay sa kanilang mga buhay sa panganib. Dahil sa pagiging tanyag ni Celia at ng kanyang kambal, ay pinag-interesan ito ng mga tulisan. Isang araw iyon na ang tanging naiwan sa kanilang tahanan ay ang kambal at ang kanilang ina, habang sinuling naman ay abala sa pag-aararo sa kanilang bukid. Malayo pa ay nakita na ni Siling ang mga paparating na lalaki. Ang buong akala niya ay makikiinom lang ang mga ito. Kung kaya naman wala sa loob niya na agad niyang pinatuloy at malugod na tinanggap ang mga ito sa kanilang bakuran. Matapos makainom ay walang sabi-sabing hinawakan si Siling ng dalawang lalaki sa magkabila niyang kamay at iniutos ng isa at sinabing, "Sige, kunin niyo na." Na agad naintindihan ni Siling ang tunay na pakay ng mga ito. Kung kaya, sumigaw siya at sinabihan ang mga anak na tumakas. Mabilis na pumasok ang tatlong lalaki sa loob ng kanilang pamamahay. Ngunit agad ding lumabas at sinabing wala doon ang kambal. Hinarap ng pinakapinuno ng mga tulisan si Siling at tinanong kung saan naroroon ang kanyang mga anak. At dahil sa hindi niya talaga alam kung nasaan ang mga ito, kung kaya iyon ang sinabi niya. Minsan pang tinanong ito ng lalaki. Sinabi ni Siling na hindi niya alam. At kung sakaling alam man niya, ay hindi niya iyon sasabihin. Tila na rin din naman kaagad ang lalaki sa kanyang mga narinig. At agad na sinampal si Siling. Maiksi ang pasensya nito at talaga namang mainitin ang ulo. Pero bigla na lang nabitawan ng isang lalaki ang kamay ni Siling nang may maramdaman siya sa kanyang binti. At nang kanyang silipin iyon, ay nakita niyang dumudugo na ito. Nakita nila ang sugat sa binti ng kanilang kasama, bunga ng pagkakatuklaw. Ngunit kahit anong hanap nila ay hindi nila makita ang ahas na may gawa noon. At narinig nila ang malakas na pagdagundong na animoy may gumugulong na mga naglalakihang bato. Kung kaya agad silang napatingin sa itaas ng bukid sa gilid ng bahay. Ngunit wala naman silang nakitang paparating. Di nagtagal ay ang mga puno naman ang nakita nilang naggalawan ang mga dahon dahil sa malakas na pag-ihip ng hangin. Kung kaya napabitiw na sa kamay ni Siling ang isa pang lalaki at nagsimula ng magtatakbo habang isinisigaw ng paulit-ulit ang katagang engkanto. At napatalon ang isa pa nilang kasama na hawak-hawak ang binti rin nito. Inilabas ng pinuno ang kanyang itak habang ang isa naman ay ikinasa na ang kanyang baril. Ngunit wala silang makitang ahas. Dahil doon ay nagsisunuran na rin sila sa kasama nilang nauna ng tumakbo. Matapos na maranasan ng mga tulisan ang bagsik ng ahas at maramdaman ang mga kakaibang pangyayari, ay mabilis na nilang nilisan ang bahay nila Siling. Nakahinga siya ng maluwag, ngunit nagtataka kung nasaan ang kambal. Kaya tinawag niya sila. Hindi siya makapaniwalang halos nasa tabi lamang niya si Nelia, habang si Celia naman ay nakahawak sa isang puno na malapit lang rin doon. Nahiwagaan na siyang tuluyan nang magpakita na ang dalawa sa kanya. Ngunit laking pasasalamat niya dahil sa walang nangyaring masama sa kanyang mga anak.
Ayon pa sa ating masugid na tagapakinig na siyang nagbahagi ng kwentong ito, noong mga panahon daw na iyon ay talaga namang napakaraming mga kababalagan ang nangyayari sa kanilang probinsya, na kung saan buhay na buhay at kitang-kita pa ang malakas na impluwensya ng mga Kastila sa araw-araw na pamumuhay ng mga Pilipino, lalong-lalo na ang iba't ibang mga paniniwala, tradisyon at pamahiin. Nang mga sumunod na buwan, matapos ang pagtatangka ng mga bandido sa Kambal, ay may kinaharap silang bago na namang pagsubok. Kinainggitan na rin kasi ang Kambal ng mga kilalang manggagamot sa kanilang lugar at karatig bayan, maliban na lamang kay Tandang Uste na malapit sa magkapatid. Nagsimula nilang malaman ang ukol sa bagay na ito nang ang isa nilang pasyente ay magkwento na marami umanong ipinapakalat ng mga paninira patungkol sa Kambal ang manggagamot sa kanilang baryo, kung kaya hindi na ito nagpapagamot doon. Ang pagkainggit ng mga manggagamot na nila Celia ay hindi lamang humangga sa mga paninira. Isang hapon, dumating ang kanilang ama na parang patang-pata ang katawan. Mabilis itong inalalaya ni Siling at pinahiga sa papag. Inusisa ni Siling ang asawa, ngunit wala itong maibigay na dahilan kung bakit siya nagkaganon. Ayon pa kay Nuling, ay basta naramdaman na lang niyang nanlambot ang kanyang mga tuhod at tila nawalan siya ng lakas. Mabilis ang pagbabagong napansin nila kay Nuling. Namumutla na ang labi nito at hawak ang dibdib dahil sa nahihirapan daw siyang huminga. Lumapit ang Kambal sa kanilang ama. Hawak ni Celia ang bote ng langis. Nang hawakan niya si Nuling sa braso ay para siyang napaso, na mabilis niyang iniatras ang kanyang kamay. Naglagay si Celia ng langis sa kanyang palad at inihaplos iyon sa kanyang ama. Unti-unti ay nanumbalik ang lakas niya, ngunit hindi pa rin maayos ang kanyang paghinga. Nahihirapan pa rin ito. Kung kaya pinataob niya ang ama at itinaas ang suot nitong damit. Sinimulan niyang ilapat ang kanyang palad sa baga ni Nuling. Maya-maya ay nagulat si Siling nang kanyang makitang kinukurot na ni Celia ang balat ng kanyang ama. At di nagtagal ay nagkaroon iyon ng maliit na hiwa. At mula doon sa maliit na hiwang iyon ay nakita niyang may hinihila si Celia. Paulit-ulit na ginawa iyon ng kanilang anak. At nang mas mailapit pa niya ang kanyang sarili, ay nakita niya kung ano ang bagay na iyon. Mga buhok. Mga buhok iyon ng tao na hindi magkakapareho ang haba. At marami iyon. Hindi maipaliwanag ni Siling ang kanyang naramdaman nung mga oras na iyon. At hindi niya maintindihan kung bakit kailangang gawin iyon ng sino man tao sa kanyang asawa. Dahil sa wala siyang natatandaan na may nakaalit ito o inargabyadong tao. Nang matapos si Celia sa kanyang ginagawa, ay gumaan na ang pakiramdam ng kanyang ama. Ang inggit ng mga manggagamot sa Kambal ay tuluyan nang nauwi sa galit, na gusto nilang saktan ang magkapatid sa pamamagitan ng kanilang mga mahal sa buhay. Ang sunod na pinuntirya ng mga ito ay ang kanilang ina, at pambabarang ang ginawa dito, na bigla na lamang tinubuan ng mga sugat sa katawan isang araw, na nasundan pa iyon ng pagtubo
ng napakaraming pigsa sa iba't ibang parte ng katawan nito na nagpahirap ng husto sa kanilang ina. Hindi malaman nito kung paano siya matutulog o kahit ang umupo ay napakahirap na gawin dahil sa halos hindi masagi ang mga tumubo sa katawan dahil sa napakasakit noon. At ang malala ay may mga uod at insekto pang lumalabas mula sa mga sugat at pigsa nito, na nangyayari iyon kadalasan sa pagsapit ng ika-6 at sa hating gabi. Dahil sa nangyaring iyon ay talaga namang awang-awa si Celia at kambal niyang ahas. Yun ang simula na nagkaroon na sila ng kanyang kambal ng galit para sa mga taong gumagawa noon sa kanila. Gamit ang langis at iba't ibang uri ng dahon ay sinikap talaga nilang mapagaling ang kanilang ina. At dahil sa sama ng loob na kanilang naramdaman, ay kanilang ibinalik ang karamdaman na iyon sa taong gumawa noon sa kanilang ina. Na makalipas lamang ang 3 araw, ay may nabalitaan silang isang manggagamot na namatay. Walang kahit anumang pagsisisi na naramdaman ang kambal, ni ang makonsensya sa kalagim-lagim na sinapit ng manggagamot. Sa paglipas ng mga araw, ay lalong dumarami ang mga taong nagtitiwala at nagpapagamot kay Celia. Bukod kasi sa wala itong hinihintay na anumang kapalit, ay ramdam ng mga tao na talagang pagtulong lang ang hangad nito, na ni minsan ay hindi ito naningil o nagpabayad sa ginagawa niyang panggagamot. Isang araw, habang nagsasagawa si Celia ng kanyang panggagamot, ay may mag-asawa kasama ang ilang kaanak na humingi ng tulong sa kanila at nakiusap sa mga taong naroon na kung maaari ay unahin na sila, dahil sa ang anak nito ay biglaan lamang umanong namatay. Ipinasok nila ang bata at inilagay sa harapan ni Celia, na nakabalot ito ng kumot. Mga magdadalawang taon pa lamang iyon. Tumambad kay Celia ang wala ng buhay na bata at nangingitim na, habang ang muka at mga labi naman nito ay putlang-putla. Kapansin-pansin para kay Celia ang banda sa paa nito, na animoy bulok na bahagi ng saging. Dumami ang mga tao na nag-usyoso. Ang mga pasyenteng naroon para magpagamot ay sabik na nanood kung ano ang gagawin ni Celia. Nakita nilang pumikit ito. Maya-maya ay gumapang ang kakambal nito at umakyat sa kanya, na dumako sa gawin niyang tenga. At animoy mayroong ibinulong sa kanya. Matapos iyon ay umusal si Celia. Kumuha ito ng isang itlog mula sa basket na nasa tabi niya. Binasad niya iyon sa pinggan, at sa pamamagitan noon ay nalaman nito ang totoong dahilan kung bakit naggaganon ang bata. Sinabi nito sa mga magulang at kaanak ng bata na kanila nang ibalik sa kanilang bahay, o di kaya naman ay dalhin mismo sa bahay ng aswang na taga sa kanila, na siyang kumuha sa tunay nilang anak. Ipinagtapat ni Celia kung sino ang aswang na kanyang tinutukoy. Nagulat ang lahat ng taong naroon. Nagbulungan ang mga kaanak nito na sinasabing kaya pala ang bigat ni Nene. Hindi pala niya katawan niyan. Matapos na makapagpasalamat kanila Celia, ay wala nang sinayang na sandali pa ang mga ito. Kinaumagahan ay maugong ang balita ukol sa pagkakabawi sa bata.
mula sa aswang na nagawa namang makatakas matapos na sugurin ng mga magulang at kaanak ng bata ang bahay nito. Nagpatuloy si Celia sa kanyang panggagamot. Nung siya ay 18 anyos na, ay may nagpagamot sa kanya na isang lalaki na ang pangalan ay Efren. Kinulam ito. Nang tanungin siya ni Celia kung kanila bang ibabalik sa gumawa noon ang karamdaman niya, ay tumanggi ito. Makaraan ang ilang araw, ay bumalik ito at nagpasalamat na muli kay Celia. Kinabukasan, ay naroon muli ito sa kanila na matyagang pumipila at kung ano-ano lang ang idinadailan nitong karamdaman para lang makausap siya. Hanggang sa naging malapit na rin sila kalaunan, na nung huli ay tuluyan na nga itong nanligaw sa kanya. At makaraan ang ilang buwan na panliligaw nito, ay sinagot na rin niya ang binata. Masaya naman ang mga magulang ni Celia para sa kanya. Lalo pa nga at hindi maikubli ng dalaga ang kanyang kasiyahan. Ngunit ang kakambal niyang si Nelia ay iba ang sinasabi at ipinapahiwatig sa kanya na hindi naman iyon binibigyang pansin ni Celia. Minsan ay narinig ng kanilang mga magulang ang malakas na tinig ni Celia nang minsang magtalo ang kambal. Sinabi nito na masyado raw makasarili ang kanyang kakambal na si Nelia, na pati si Efren ay pinagsisilosan nito, na ang gusto nito ay sila lang daw lagi ang magkasama at ituon niya ang buong atensyon dito. Inawat naman nilang mag-asawa ang anak at sinabing tama na at kanya na lamang unawain ang kakambal. Ngunit hindi nila mapigilan si Celia. Nung huli ay sinabi nitong naiinggit lang ang kanyang kakambal dahil sa isa itong ahas at walang Efren na magmamahal dito. At sawa na raw siya, sawang-sawa na sa buhay niya na lagi na lamang ganon. Kaya maghiwalay na raw sila ng landas dahil sa may karapatan din di umano siya na lumigaya. Makalipas ang ilang araw ay hindi matagpuan nila Siling at Nuling si Nelia. Pinuntahan na nila ito sa mga madalas nitong paglagian ngunit wala ito roon. Nalungkot sila mag-asawa pagkat tuluyan na silang iniwan ng kanilang anak. Isang araw ay bumisita si Efren sa kanilang bahay. May dala itong manok at mga prutas. Niyaya sila nito na magluto para sa isang masarap na tanghalian. Nang matapos silang makaluto, ay masaya silang nagkainan. Pagkatapos kumain, kasalukuyan noong nagliligpit si Celia at ang kanyang ina ng kanilang mga kinainan. Nang marinig nilang dumaing ang kanyang ama at nakita nila itong bumagsak na sa sahig ng kanilang bahay, tinubuan ito ng napakaraming butlig sa katawan at nahihirapan siyang huminga. Maya-maya ay naramdaman na rin nila Celia at Siling na nanghihina sila at kinakapos sa paghinga. Tamang-tama naman, napapasok na ng kanilang bahay si Efren matapos na mag-igib. Sa mahinang boses ay humingi siya ng tulong at sinabi niyang tulungan sila. Inilapit ni Efren ang kanyang tenga sa dalaga at tinatanong ito kung ano ang kanyang sinasabi. Kung kaya inulit ni Celia ang paghingi ng tulong dito. Hawak-hawak ang isang tenga ay inilapit pa iyon ni Efren kay Celia at muling tinanong kung ano iyon at bigla itong tumawa ng malakas at sinabing na ipagiganti na rin niya sa wakas ang kanyang ina. Halata ang pagtataka sa mukha ni Celia, kaya sinabi ni Efren na siya lang naman
ang nag-iisang anak ng manggagamot na bumarang sa kanilang ina na kanila umanong pinatay. At muli itong tumawa ng ubod lakas. Naging malinaw na kay Celia na ginawa lang pala talaga nito ang lahat para makalapit sa kanya nang sa ganon ay makapagiganti. Kinuha ni Efren ang itak ni Nuling at inilapit iyon sa mukha ni Celia at nagtanong na kung sino raw ang gusto niyang unahin ito. Tanging luha na lang ang naitugon ni Celia. Dahil sa halos hindi na sila makagalaw, ang kanyang mga magulang ay tuluyan na ring nawala ng ulirat. Nakita ni Celia na lumuhod si Efren sa tabi ng kanyang ina at iniangat na ang itak. Tumingin pa itong muli sa kanya at ngumiti ng nakakainsulto. Pagbalik ng atensyon nito sa kanyang ina, ay bigla na lamang itong napaigtad at napaupo sa sahig. Nang sunod-sunod itong tuklawin ni Nelia, magkakasunod naman na taga ang iginanti dito ni Efren. Nakita ni Celia na namilipit ang kakambal na ahas matapos tamaan ng taga. Ganun pa man ay patuloy na tinuklaw ni Nelia si Efren at hindi nito tinantanan hanggang sa manghina at bumula na ang bibig nito. Sa natitira namang lakas at buhay ni Nelia ay kanyang sinagi ang bote ng langis mula sa pagkakapatong nito sa itaas ng tukador. Nahulog ito at nabasag. Lumapit ito kay Celia at tila may ibinulong. Sinikap ni Celia na makainom ng langis mula sa natirang nagkalat sa sahig at sa mga bubog. Matapos na makainom ng langis, saglit lang ay naigalaw na niya ang mga daliri sa paa hanggang sa naikilos na niya ang buo niyang katawan. Mabilis din niyang inagapan ang mga magulang. Pinainom rin niya ang mga ito ng langis at nakita niyang nawala ng epekto ng lason sa kanila dahil nawala na ang mga pantal at butlig sa kanilang mga katawan. Ngunit di pa rin nagbabalik ang kanilang mga malay. Sunod naman niyang inasikaso ang kakambal. Ngunit kahit ano pang gawin niya dito, ay hindi na niya mapanumbalik ang buhay nito. Hindi na ito gumagalaw. Tuluyan na silang iniwan ng kakambal niyang ahas na si Nelia. Napahagulgol si Celia. Halos di niya matanggap ang pagkawala ng nag-iisa niyang kapatid. Matinding lungkot din ang bumalot kanila Siling at Nuling nang sila ay magkamalay at malaman ang sinapit ng isa nilang anak. Matapos iyon ay naisipan nilang lumipat. Nagpakalayo-layo sila dahil sa panganib na hatid ng iba pang mga manggagamot na may masama pa rin balak sa kanila. Nagsimula sila ng panibago at sinikap na mamuhay ng normal simula noon. Pansamantala silang nahinto sa kanilang pag-aaral. Bagaman labag iyon sa kanilang kagustuhan, nakita nila sa kanilang mga magulang ang lubhang pag-aalala. Matapos nga na maganap ang pang-aaswang na iyon sa kanilang magkakapatid, nang kunin ng kanilang mga magulang ang palay at mais sa bayan ng kanilang ama.
Nang magkaroon ng pagkakataon si Lisa na tanungin ang kanyang mga magulang kung ano ang kanilang ikinatatakot, kung kaya nagpasya ang mga ito na pahintuin sila sa kanila munang pag-aaral, ay ipinaliwanag naman nila sa kanya. Ayon sa kanyang mga magulang, nag-aalala sila sa kaligtasan nilang magkakapatid dahil sa malakas di umano ang kanilang kutob. Nagaganti ito, at iyon ang ayaw nilang mangyari, ang sila ay mapahamak. Lalo pa nga at ginagabi na sila sa daan sa tuwing uuwi mula sa paaralan. Nagtaka naman si Lisa sa kanyang mga narinig, kaya naitanong niya na bakit naman sila gagantihan samantalang wala naman silang ginawa sa aswang. Sinabi ng kanyang ama na nasaktan nila ang aswang nang kanyang sindihan ang umaawas na lana. Pagpapaliwanag naman ng kanyang ina ay makakaramdam di umano ng matinding pangangati ang aswang na siyang dahilan ng pag-awas ng lana kapag ito ay sinindihan, na pagkaminsan pa nga ay hindi lamang pangangati ang maaari nilang maramdaman, na mahapdi iyon para sa kanilang mga balat. Kaya dahil doon ay nakasisiguro silang gaganti ito. Bukod pa sa napigilan niya ang maitim na balak nito para sa kanilang magkakapatid noong gabing iyon. Lumipas ang 2 araw. Hindi nagparamdam ang aswang. Wala silang naramdamang kakaiba. Nang sumunod na araw, tanda di umano ni Lisa ang araw na iyon. Noon ay Sabado. Tapos na silang mananghalian nang biglang dumating ang kanilang guro. Kinausap nito sila kung bakit hindi nakakapasok. Sinabi nilang marami silang gawain sa bukid at sila ay tumutulong na magkakapatid. Nang maging mapilit ang guro na alamin ang tunay na dahilan, ay wala nang nagawa pa ang kanilang mga magulang. Sila na ang nagpaliwanag at sinabi ang totoong dahilan. Nagulat ang guro at nasindak na naibulalas pa nito na totoo pala ang mga aswang. Wika nito. Binanggit ng kanilang ama ang ukol sa taga roon sa kanila na ilang linggo pa lamang na ililibing, na sinabi niyang usap-usapan din na iyon ay inaswang upang masuportahan ang kanyang ipinagtapat sa guro tungkol sa totoong dahilan ng hindi pagpasok ng kanilang mga anak, at upang bigyang tibay na rin ang paniniwala ukol sa pag-iral ng mga aswang sa kanilang lugar. Kinahaponan, nagpasya si Lisa na mangahoy kasama ang kapatid niya na sumunod sa kanya. Sinikap nilang bilisan dahil sa ang 2 kapatid lamang nila na bunso at ang pangatlo ang naiwan sa kanilang tahanan. Dahil sa nasa kanilang bukid ang ama at ina. Pagdating nila ay naabutan nilang nasa bakuran ang mga kapatid na naglalaro. Pagpasok niya ng bahay ay dumiretso siya sa dapog
upang ilagay ang kanilang mga pinangahoy sa ilalim noon. Naabutan niya ang kanyang ama na nasa kanilang banggirahan sa harapan ng banga na kanilang pinaglalagyan ng tubig. Naisip niyang marahil ay pagod ito at uhaw na uhaw. Binati lamang niya ang ama at tinanong kung nasaan ang kanilang ina. Sumagot ito at sinabing paparating na rin marahil iyon dahil sa nakasunod lamang naman ito sa kanya. Matapos niyang mailagay ang mga panggatong sa ilalim ng dapog, ay sunod na niyang dinampot ang mga galon upang mag-igib. Nang palabas na siya ng bahay, ay inutusan din niya ang isang kapatid na kunin ang iba pang galon upang igiban at sinabihang sumunod na sa kanya. Nang papunta na siya sa batis, ay nakasalubong niya ang kanyang mga magulang. Inaalalayan ng kanyang ina ang kanilang ama na tila hinang-hina, na nakaakbay ang isang kamay nito sa kanilang ina habang nakasapu naman sa sikmura nito ang isa pa. Nagtaka siya at napalingon sa kanilang bahay. Kinilabutan siya pagkat kani-kanina lang ay kausap niya ang kanyang ama habang inilalagay niya ang kanilang mga ipinangahoy sa ilalim ng dabog. Nang ibaling niya ang kanyang atensyon sa mga magulang, ay nagtanong siya kung ano ang nangyari. Sinabi ng kanyang ina na bigla na lamang umano nanakit ang sikmura ng kanilang ama at nanghina. Tumulong na rin siya sa pag-alalay sa ama hanggang sa maipasok nila ito sa kanilang silid. Namumutla na ang kanilang ama ng mga pagkakataon na iyon. Nagpaalam siya sa ina na sandali lang at kanya na munang itutuloy ang pag-iigib. Tumango naman ito at inutusang sabihan ang kapatid na magpainit ng tubig. Nang makapag-igib, ay muli siyang pumasok sa silid. Napansin niyang lumuluba ang lagay ng kanilang ama. Namimilipit na ito sa sobrang sakit. Inutusan siya ng ina na kunin ang lana. Nang dadamputin na niya ang lana na nasa itaas ng maliit na kabinet, ay nagtaka siya kung bakit basa ang paligid na pinagpapatungan nito. Nalata mong umawas iyon, kaya muli siyang nakaramdam ng matinding takot dahil sa isa lang ang indikasyon noon. May aswang na nagparamdam sa kanila. Nang iabot niya sa kanyang ina ang lana, ay inutusan niya ang mga kapatid na isara na ang pinto at mga bintana. Nang wala na ang mga ito sa tabi nila at tanging silang tatlo na lamang ng kanilang ama ang naroon sa silid, ay sinabi na niya sa ina ang kanyang mga natuklasan. Sinabi niya na may palatandaang umawas ang lana. Ipinagtapat na rin niya ang tungkol sa pagpapakita ng kanilang ama sa kanya habang inilalagay ang mga panggatong sa dapog. Kinilabutan ang kanilang ina sa kanyang mga sinabi. Napaiyak si Lisa. Tinanong niya ang ina kung yung pagpapakita ba raw na iyon ng kanilang ama ay senyales na mawawala na ito sa kanila. Naiiwan na ba raw sila nito? Sumagot ang kanyang ina at sinabing hindi iyon
isang signos, kundi isa iyong aswang na ginaya ang wangis ng kanyang ama. Tumayo ang kanyang ina at tinungo ang kabinet na pinagpapatungan ng lana. Napansin niyang dalawa ang bakas ng umawas na langis. May bahagi na tuyong-tuyo na at mayroon din namang mamasa-masa pa. Pagbalik ng kanyang ina sa silid, ay sinabi nito sa kanyang sigurado siya na aswang nga ang nagpakita na iyon sa kanya, na nagpanggap bilang kanilang ama. Habang tumatagal, ay lalong lumalala ang kalagayan ng kanilang ama. Inutusan siya ng ina na kung maaari ay kumuha ng sambong. Kahit kinakabahan, ay nagpunta siya sa kusina at itinaklos ang sinduko. Kinuha ang isang gasera at lumabas ng kanilang bahay. Hindi siya kumikibo at tahimik lang na nagpunta sa kung saan maraming sambong. Malapit lang iyon sa kanilang bahay. Nang naroon na siya, ay mabilis na siyang nanguha, ngunit nakarinig siya ng paghinga, na nang mapatingin siya sa pinanggagalingan ng tunog na iyon, ay napasigaw siya at nagtatakbo nang makita ang nakakatakot na itsura nito. Sumigaw siya ng ubod lakas habang paulit-ulit na sinasabi ang mga katagang aswang-aswang. Narinig na rin niya ang kanilang ina na sumisigaw na pinagmamadali siya dahil sa nakita nitong umawas na muli ang lana. Nang makapasok siya sa kanilang bakuran, ay nakita niya ang kanyang ina, pati ang sumunod sa kanya, at sinalubong siya ng mga ito. Nang nasa loob na sila ng kanilang tahanan, ay isinara na nilang mabuti ang pinto at mabilis na tinungo ang silid. Dinampot niya ang posporo na nasa pasamano at iniabot sa kanyang ina. Sinindihan nila ang umaawas na langis mula sa bote at narinig nila ang malakas na pag-angil mula sa labas, na mararamdaman mong talaga ang galit noon. Ilang sandali lang ay tumahimik ang kapaligiran. Wala na silang naririnig maliban sa huni ng mga kuliglig at paminsan-minsang paghuni ng mga panggabing ibon. Nilapatan nila ng lunas ang kanilang ama, ngunit wala silang makitang magandang pagbabago. Putlang-putla na ang kanilang ama. May pagkakataong nakatulugan na niya ang pagbabantay. Nagising siya sa kalagitnaan ng gabi nang kanyang marinig ang impit na pagdaing ng kanilang ama. Sinabi nito sa mahinang tinig na ang umaswang di umano sa kanya ay ang kanyang guro na bumisita sa kanilang bahay. Nagising na rin ang kanilang ina at nakita niyang sumasang-ayon ito sa sinasabi ng kanilang ama, na iyon din pala ang kutob nito. Dahil na rin sa bakas ng langis na umawas mula sa bote nito, na kahit ang nagpakitang iyon kay Lisa ay pinaniniwalaan nilang ang kanya ring guro mismo, ngunit wala silang matibay na ebidensya na magpapatunay
sa kanilang mga paniniwala. Di nagtagal, bago pa sumikat ang araw, ay napuno ang loob ng kanilang tahanan ng mga malalakas na palahaw at paghinagpis nang tuluyan ng hindi kayanin ng kanilang ama ang nararamdaman nitong sakit. Kahit umiiyak, ay puno ang dibdib ni Lisa ng galit dahil sa nangyari. Hindi niya lubos maisip kung bakit nagawa iyon sa kanila, gayong payapa naman silang namumuhay at wala siyang matandaang nagkaroon ang kanilang mag-anak ng kaalit. Subalit wala siyang kakayahan para maibsan ang nararamdaman niyang galit dahil sa wala silang pinanghahawakang ebidensya maliban sa bakas ng umawas na lana.